Isang ordinaryong paglalakad lamang sana kasama ang kanyang pinakamamahal na alagang aso. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, ang tahimik na paligid ng isang lawa sa Florida ay naging tagpo ng isang napakangingilabot na trahedya. Mula sa ilalim ng madilim na tubig, isang napakalaking alligator ang biglang sumulpot at mabilis na lumapit sa kanila. Sa harap ng isang mabangis na mandaragit na halos doble ng kanyang laki, iisa lamang ang naging desisyon ng matandang babae. Ipaglaban ang kanyang alagang aso kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang buhay. Paano nauwi ang isang simpleng paglalakad sa isa sa mga pinakakilalang pag-atake ng alligator sa kasaysayan ng Florida? Ano ang tunay na nangyari sa mga huling sandali ni Gloria Serge at bakit hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ang kasong ito? Iyan ang ating susuriin sa dokumentaryong ito. Kung mahilig kayo sa mga totoong kaso at mga dokumentaryong tulad nito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mamiss ang ating mga susunod na dokumentaryo. Maligayang pagdating sa isa na namang panibagong dokumentaryong kaso. Kilala ang Florida sa buong mundo bilang tahanan ng napakaraming alligator. Ayon sa mga pag-aaral, matatagpuan ang mga ito sa halos lahat ng freshwater o mga anyong tubig na may tabang sa buong estado. Tinatayang umaabot sa humigit kumulang 1.25 million alligator ang naninirahan sa Florida, kaya hindi na rin maituturing na bihira ang mga pagkakataong nagkakaroon ng mga engkwentro ang mga tao at ang mga mababangis na hayop na ito. Sa katunayan, mula pa noong 1948 ay mahigit 450 incident ng pag-atake ng alligator ang naitala. Inaasahan pa ng mga otoridad na tataas ang bilang na ito, lalo na kapag dinadala ng mga tao ang kanilang maliliit na alagang hayop sa mga lugar na likas na tirahan ng mga alligator. Marami na tayong narinig na mga kwento tungkol sa mga hayop na nagsasakripisyo upang iligtas ang tao. May mga balyenang umano'y nagpoprotekta sa mga manlalangoy laban sa mga pating at mayroon ding mga asong handang ipagtanggol ang kanilang mga amo mula sa panganib. Ngunit ang hindi gaanong napapansin ng marami ay ang kabaliktarang sitwasyon. Sa maraming pagkakataon, ang tao mismo ang handang isugal ang sariling buhay upang mailigtas ang kanilang mga alagang hayop. Para sa maraming pet owners, itinuturing nilang bahagi ng pamilya ang kanilang mga alaga. Kaya may mga kwento mula sa iba't ibang panig ng mundo tungkol sa mga taong gumawa ng mga hindi pangkaraniwang sakripisyo para lamang maprotektahan ang kanilang mga minamahal na hayop. May ilan pang umabot sa puntong isinugal ang kanilang sariling buhay sa pag-asang maililigtas ang kanilang maliliit na kasama sa tahanan. Noong 2023, naging laman ng mga balita ang isang retirement community sa Florida na kilala bilang Spanish Lakes, ngunit hindi dahil sa mga magagandang dahilan. Kilala ang lugar na ito sa pagbibigay ng komportable at aktibong pamumuhay para sa mga retiradong residente. Marami silang maaaring pagpilian na mga gawain tulad ng paglangoy, paglalaro ng golf at iba pang recreational activities. Bukod dito, ipinagmamalaki rin ng pamunuan ang 24 na lawa sa loob ng kanilang komunidad kung saan maaaring mamangka o maglakad-lakad ang mga residente bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na ehersisyo. Idinisenyo ang mga lawa upang makatulong sa pisikal at emosyonal na kalusugan ng mga nakatira roon. Subalit hindi inaasahan ng sinuman na ang mga anyong tubig na iyon ay maaari ring magsilbing tirahan ng isang mabangis na mandaragit na anumang oras ay maaaring umatake sa isang tao. Noong Pebrero 2023, matagal nang naninirahan sa Spanish Lakes si Gloria Serge. Pamilyar na pamilyar siya sa buong lugar at mayroon na rin siyang ilang malalapit na kaibigan sa maliit na komunidad na iyon sa Florida. Karaniwan nilang binabantayan at tinutulungan ang isa't isa bilang magkakapitbahay. Gayunpaman,
Ang pinakamalapit niyang kasama ay hindi tao, kundi ang kanyang maliit na aso na nagngangalang Trooper. Kasama niya ito mula nang lumipat siya sa naturang retirement community. At isa sa mga pinakagusto niyang gawin ang ipasyal ang kanyang alagang aso sa paligid ng magagandang tanawin ng lugar. Isang bagay na bihira niyang maranasan noong mag-isa pa siyang naninirahan. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, napagpasyahan niyang mas makabubuting lumipat sa isang komunidad na may mga taong makakasalamuha kaysa manatiling mag-isa at harapin ang lungkot ng pagiging byuda. Malaki ang pasasalamat ni Gloria dahil napakabait at masunurin si Trooper. Araw-araw ay nagsisilbi itong kasama niya sa kanyang pamumuhay. Kaya naman masaya siyang ihatid ito sa kanilang karaniwang paglalakad noong araw na iyon. Madalas sabihin na nakabubuti sa kalusugan ang paglanghap ng sariwang hangin. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala ni katiting na ideya si Gloria sa panganib na naghihintay sa kanya habang sinisimulan niya ang isa na namang ordinaryong paglalakad kasama ang kanyang alagang aso. Nang hapong iyon, gaya ng kanyang nakagawian, lumabas siya ng kanyang apartment habang masiglang nauuna sa kanya si Trooper na nakakabit sa tali. Balak niyang umikot sa mga lawa na pinakamalapit sa kanilang tahanan dahil naniniwala siyang iyon ang may pinakamagandang tanawin. Bukod pa rito, kung mapagod man siya, madali lamang siyang makakabalik sa kanyang bahay. Habang nagsisimula siyang maglakad sa paligid ng unang lawa, pinagmasdan niya ang tahimik at luntiang kapaligiran. Masaya siyang kumakaway sa ilan niyang mga kapitbahay habang papalapit siya sa gilid ng tubig at inihahanda ang sarili para sa mas mahabang paglalakad. Habang tumatanda si Gloria, mas nahihirapan na siyang tapusin ang isang buong ikot sa paligid ng lawa. Subalit sa tuwing nakikita niya ang kasabikan ni Trooper na makalabas at makapaglakad, muli siyang nagkakaroon ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Habang dahan-dahan silang naglalakad, wala siyang kamalay-malay na may isang mabangis na nilalang na matagal nang nagmamasid sa kanila. Humigit kumulang 100 talampakan ang layo, sa kabilang panig ng lawa, isang alligator na may habang tinatayang 10 talampakan ang nakapansin sa mag-amo na naglalakad malapit sa gilid ng tubig. Para sa mandaragit, isa sa dalawa ang maaaring maging madaling mabiktima. Unti-unti itong pumasok sa maitim at maputik na tubig bago tahimik na sinimulang sundan sina Gloria at Trooper. Samantala, walang anumang hinala ang magkasama at ipinagpatuloy lamang nila ang kanilang paglalakad. Maingat na lumapit ang alligator habang nananatiling hindi nakikita. Patuloy nitong minamasdan ang matandang babae at ang kanyang aso. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang umatake. Ilang sandali pa ang lumipas at bigla itong sumugod mula sa tubig. Ang pakay nito ay si Trooper na nais nitong kagatin at kaladkarin papasok sa lawa. Ngunit hindi pumayag si Gloria na mangyari iyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, kinailangan niyang gumawa ng isang napakahirap na desisyon kung sino ang maililigtas sa kanilang dalawa. Nang makita niyang mabilis na papalapit ang napakalaking alligator, agad niyang inihawi si Trooper palayo sa nagbabantang panga nito at itinapon ang maliit na aso sa mas ligtas na bahagi ng damuhan. Subalit, hindi pa natatapos ang panganib. Nang mabigo ang alligator na maagaw ang aso, ibinaling nito ang kanyang atensyon kay Gloria. Agad nitong kinagat ang kanyang binti at marahas siyang hinila pabagsak sa lupa. Habang mabilis siyang kinakaladkad papunta sa tubig, malakas siyang sumigaw upang humingi ng tulong. Iwinagayway pa niya ang kanyang mga kamay sa pag-asang mapansin siya ng mga kapitbahay na nasa paligid. Mahigpit ang pagkakakapit ng alligator sa kanyang binti at walang anumang palatandaang bibitaw ito habang siya ay buhay pa. Sa mga sandaling iyon, alam ni Gloria na napakakaunti na lamang ng oras na natitira upang mailigtas ang kanyang sarili.
Samantala, walang tigil sa matinding pagtahol si Trooper habang nakatayo sa damuhan at walang magawa kundi panuurin ang kanyang among unti-unting hinihila papasok sa tubig. Sa huli, nailigtas ni Gloria ang buhay ng kanyang alagang aso, kapalit ng sarili niyang buhay. Isa sa kanyang mga kapitbahay, ang 76 na anyos na si Carol Thomas, ang nakarinig ng kaguluhan. Paglabas niya ng bahay, nakita niya si Gloria na hinihila ng isang alligator na halos doble ang laki kumpara sa matandang babae. Sa matinding takot, agad niyang tinawagan ang pulisya upang humingi ng agarang tulong. Habang kausap ang emergency operator sa telepono, dali-dali siyang lumabas ng kanyang bakuran at kumuha ng isang mahabang poste sa pag-asang may magagawa siya upang matulungan si Gloria bago pa maging huli ang lahat. Upang makatulong, dali-daling nagtungo si Carol sa gilid ng lawa. Ngunit pagdating niya roon, tila huminto ang tibok ng kanyang puso sa kanyang nasaksihan. Hindi na gumagalaw si Gloria at nakalutang na lamang sa ibabaw ng tubig habang patuloy siyang hinihila ng alligator. Sa kabila nito, inabot ni Carol ang mahabang poste patungo sa kinaroroonan ng matandang babae. Umaasang makakahawak pa ito at mailalayo niya sa panganib. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Wala ng buhay si Gloria at ilang sandali lamang ang lumipas nang muli siyang hablutin ng alligator at hilain pababa sa maputik na tubig habang walang magawa si Carol kundi panuorin ang nangyayari. Pagsapit ng mga otoridad sa lugar, nadatnan nilang nagtitipon na ang maraming residente sa paligid ng lawa. Matapos kumalat ang balita tungkol sa trahedyang naganap sa kanilang komunidad. Labis ang kanilang takot at pagkabigla sapagkat iyon din ang rutang madalas nilang lakaran araw-araw. Marami ang napaisip na maaari sanang sino man sa kanila ang napunta sa ganoong sitwasyon. Bukod dito, wala silang ideya na may isang napakalaking alligator na naninirahan pala sa kanilang lawa. Kaya lalo silang nabigla na hindi ito napansin ng sino man sa loob ng mahabang panahon. Hindi nagtagal, nabawi rin ng mga otoridad ang labi ni Gloria mula sa tubig. Ayon sa ulat, nagtamo siya ng matitinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Lumabas din sa paunang investigasyon na sinimulan na ng alligator ang pag-atake sa kanyang katawan bago pa ito tuluyang naiahon mula sa lawa. Matapos ang insidente, malinaw sa mga otoridad na isa na lamang ang susunod na hakbang, ang matagpuan at mahuli ang alligator na responsable sa pag-atake. Kaagad na ipinadala sa lugar ang mga wildlife expert upang hanapin ang hayop at alisin ito sa lawa. Matapos ang matagal na paghahanap, natagpuan nila itong nagtatago sa ilalim ng tubig. Kapansin-pansin ding tila busog na ang alligator nang matagpuan ito. Matapos itong mahuli, sinukat ng mga eksperto ang laki nito at napag-alamang humigit kumulang 10 talampakan ang haba ng reptelya. Pagkatapos ng pagsusuri, nagpasya ang mga otoridad na alisin na ang alligator dahil naniniwala silang hindi naligtas na manatili pa ito sa naturang lawa, lalo na matapos itong umatake sa isang residente ng retirement community. Kasunod nito, nagsimula rin ang pamunuan ng Spanish Lakes ng mas malawak na hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga residente. Nauunawaan nilang walang sino mang pamilya ang magnanais na ipaubaya ang kanilang mahal sa buhay sa isang lugar kung saan maaari ring mangyari ang kaparehong trahedya. Bilang bahagi ng kanilang programa, siniyasat nila ang pinakamaraming lawa sa loob ng komunidad hanggat maaari. Ang iba pang mga reptelyang natagpuan sa lugar ay inilipat sa mas angkop na tirahan upang mabawasan ang panganib sa mga residente. Sa kasamaang palad, si Gloria ang ikatlong taong nasawi dahil sa pag-atake ng alligator sa Florida sa loob lamang ng nakaraang 6 na buwan.
Dahil dito, muling nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na umiwas sa mga malalaking anyong tubig, lalo na kung may mga kasamang maliliit na alagang hayop dahil maaaring tirahan ang mga ito ng mga alligator kahit hindi agad sila napapansin. Sa huli, ipinakita ni Gloria sa maraming tao kung hanggang saan kayang umabot ang pagmamahal ng isang tao para sa kanyang alagang hayop. Samantala, nakaligtas si Trooper sa nangyaring pag-atake. Kalaunan ay isinama siya ng pamilya ni Gloria upang doon na manirahan. Nailigtas ang kanyang buhay ng isang babaeng hindi nag-atubiling isakripisyo ang sarili upang maprotektahan siya. Isang sakripisyong ginawa ni Gloria hanggang sa kanyang huling mga sandali. Sa huli, hindi kriminal ang kumitil sa buhay ni Gloria Serge, kundi isang mabangis na hayop na kumilos ayon sa likas nitong pag-uugali. Gayunpaman, ang trahedyang ito ay nagsisilbing paalala na sa mga lugar kung saan magkakasama ang tao at mababangis na hayop, sapat na ang isang iglap upang tuluyang magbago ang buhay. Sa kabila ng matinding panganib, pinili ni Gloria na unahin ang kaligtasan ng kanyang alagang aso. Isang desisyong sumasalamin sa lalim ng pagmamahal na handang magsakripisyo kahit sa harap ng napakalaking panganib. Matapos ang insidente, muling naging sentro ng usapan ang kaligtasan sa mga lugar na kilalang tirahan ng mga alligator. Nagpaalala rin ang mga otoridad sa publiko na manatiling mapagmatyag at sundin ang mga babala dahil hindi kailanman maaaring maliitin ang panganib na dala ng mga mababangis na hayop sa kanilang natural na tirahan. Ano ang inyong pananaw tungkol sa kasong ito? Kung kayo ang nasa ganoong sitwasyon, ano kaya ang inyong gagawin? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang dokumentaryong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Magkita-kita po tayo sa susunod nating dokumentaryo.